Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4086. Noong umpisa ay sobrang laki ng tiwala sa sarili ng Nine Heaven Emperor. Madalas siyang nagmeditate sa mga panahong ito at nag-cultivate siya ng Jade Fairyland. Malaki ang itinaas ng kanyang lakas, kaya naman mas naging makapangyarihan siya kumpara noon. Subalit unti-unting nakaramdam ng pagod ang Nine Heaven Emperor. Kahit na siya ang pinuno ng Godly Region ay mas mababa pa rin siya kumpara sa Archfiend Antigonus kung saan muli nitong binuo ang sariling katawan. Wala siyang kalamangan sa paglalaban na ito. Haha, ganito ba kalakas ang Nine Heaven Emperor? Sumanghal ang Archfiend Antigonus at muling lumaki ang kanyang anyo. Mukhang isang dagwang bulalakaw ang kanyang anyo mula sa kalayuan. At hinati nito sa dalawang mundo ang langit at lupa. Nakakatakot ang kanyang kapangyarihan. Hindi mapigilan ni Master Mag-Era at ng maraming divine officials ang kanilang kaba para sa Nine Heaven Emperor habang nanunood sa digmaan. Gusto nitong lumapit para tumulong, pero hindi siya nagtangkang magpadalos-dalos. Hindi siya pwedeng magkamali sa digmaan sa pagitan ng Nine Heaven Emperor at ng Archfiend Antigonus. Maaaring mabali ang atensyon ng Nine Heaven Emperor sa pakikipaglaban kapag nagpadalos-dalos siya sa pagsali. Sa ganoong sitwasyon ay maaari lamang manood ang kabadong si Master Mag-Era. Dali, sigaw ng Nine Heaven Emperor nang galit niyang tiningnan ng Archfiend Antigonus. Pagtapos ay sumabog ang kanyang kapangyarihan sa Fairy Soul para walang takot na lumaban. Boom! Nagbangga ng dalawang anyo sa madidilim na ulap sa kalangitan. Kaagad na kumalat ang mga ulap sa layong 1,000 metro. Sa parehong sanali ay nanginig ang katawan ng Nine Heaven Emperor mula sa puwersa at napilitan itong umatras. Sa wakas at pinatatag ng Nine Heaven Emperor ang sarili pagtapos niyang lumayo sa layong 1 kilometro, kaagad na namutla ang kanyang mukha. Nakalutang pa rin siya sa ulap nang tingnan niya ang Archfiend Antigonus habang halo-halo ang kanyang emosyon, kita ang takot at galit sa kanyang mukha. Masyadong malakas ang katawan ng Archfiend Antigonus. Samantala, malamig at mayabang naman ang ekspresyon ng mukha ng Archfiend Antigonus. Nakatitig siya sa Nine Heaven Emperor habang labis niya itong kinamuhian. Wala kang laban sa akin, Nine Heaven Emperor. Maliban kung magpapakita ang iyong master. Kaya mas mabuting sumuko ka na lang at ibigay sa akin ang buong Godly Region. Hindi maaari. Malamig na sumagot ang Nine Heaven Emperor, hindi ito nag-alangan. Edi mamatay. Dumilim ang mukha ng Archfiend Antigonus. Walang ano-anong binuksan niya ang kanyang kapangyarihan sa Fiend Soul. Kaagad na tumigil ang hangin sa buong palibot ng Imperial Sky Palace. Humawi sa buong lupain ang malakas na puwersa ng Demon Soul. Nagulat sa ipinakita niyang kapangyarihan ang nasa hindi kalayuan si Master Mag-Era at ang ibang divine officials. Wala silang magawa kundi ang umatras. Ipapakita ko sa iyo dahil napakatigas mo. Tanggapin mo ito. Sigaw ng Archfiend Antigonus, dahan-dahan niyang itinaas ang kanan niyang kamay. Umikot at nagbago ang hangin sa paligid ng kanyang kamay, pagtapos ay nagpakita ang dagwang palm shadow sa manipis na hangin. Iyon ang Heaven-Ripping Blooded Palm. Biglang naging madilim ang mukha ng Nine Heaven Emperor nang makita niya ang mapulang palm shadow. Isang kakaibang kasanayan ng Heaven-Ripping Blooded Palm na binuo ng Archfiend Antigonus. Noong Great War, sa pagitan ng mga Diyos at halimaw, ilang libong taon na ang nakaraan, ginamit ng Archfiend Antigonus ang galaw na ito para patayin ang halos 100,000 banal na mga sundalo at mga general. Sobrang sama nito, kahit na lumipas ang maraming oras ay hindi pa rin maalis. Ng Godly Region ang nangyaring trahedya mula sa kanilang memorya. Nang sandaling iyon ay nasa mga lalamunan ng Nine Heaven Emperor at ng Master Mag-Era ang kanilang mga puso nang makita nila na muling ginamit ng Archfiend Antigonus ang Heaven-Ripping Blooded Palm. Iyong kamahalan. Mag-iingat ka, iyong kamahalan. Hindi mapigil ang sumigaw ng mga banal na opisyal. Hindi nag-alangan ang Nine Heaven Emperor na ilabas ang lahat ng lakas ng kanyang Fairy Soul nang makita niyang didaykit na sa kanya ang Bloody Palm Shadow. Itinaas niya ang kanyang kamay at gumawa ng gold na shield sa kanyang harapan. Kahit na nabuo ang shield gamit ang kapangyarihan ng Fairy Soul ay matigas pa rin ito dahil sa mga batong umagos dito at nagliwanag ang gold na sinag mula rito. Iyon ang kakaibang kakayahan sa pagdepensa ng Nine Heaven Emperor,
Ang Shield of Thousand Gold. Isang kakayahang pagdepensa ang Shield of Thousand Gold na natutunan ng Nine Heaven Emperor 5,000 taon na ang nakalipas. Pagtapos nitong mabuo ay kaya nitong labanan ang lahat ng klase ng kapangyarihan at pag-atake. Isa iyong napakalakas na depensang hinahangad ng lahat. Nagpigil ng hininga si Master Mag-Era at ang ibang mga banal na opisyal nang makita nila ang eksena, naramdaman nila na tila nasa kanilang lalamunan ang kanilang puso. Dapat manalo ng kanyang kamahalan. Boom! Nang sandaling iyon ay sumigaw ang kulay pulang palm shadow at malakas itong humapapas sa Shield of Thousand Gold. Kaagad na naramdaman ng Nine Heaven Emperor ang malakas at walang hanggang kapangyarihang sumugod sa kanyang direksyon. Napalipad siya at napadaing, humamapos siya sa plaza sa harap ng Imperial Sky Palace. Kabanata 4087. Maraming naubos na internal na enerhiya ang Nine Heaven Emperor nang labanan niya ang Archfiend Antigonus. Nang sandaling iyon, nang makaharap niya ang nakakamatay na kilos ng Archfiend Antigonus ay hindi niya ito magawang harangin. Isa pa, ang Archfiend Antigonus ang pinakamalakas na lalaki mula sa lahi ng mga halimaw at kapantay ng Ancient Ancestor ang kanyang kapangyarihan. Iyong kamahalan. Sumigaw si Master Mag-Era at dali-dali na sana siyang lalapit para tulungan ang Nine Heaven Emperor. Subalit tila kidlat sa bilis ang dalawang mapulang anyo at dumiretso kay Master Mag-Era pagtapos niya ay gumalaw ng ilang daang metro. 12 Fiend Martyrs. Nagulat at nagalit si Master Mag-Era, pero nang makita niya ang presensya ng kabilang partido ay sinubukan niyang magtago sa gulat. Matangkad at malakas ang dalawang taong nasa kanyang harapan, nakasuot ng kulay itim at pulang armor, mayroong nakakatakot na marka sa kanilang mga ulo. Tanging ang dalawang mapupulang mata, lamang ang nakita sa suot nilang maskara, mayroong madilim at masamang wisik ng dugo sa buong katawan nila. Sila ay walang iba kundi ang 12 Fiend Martyrs na nakapagpanginig sa Godly Region sa takot 10,000 taon na ang nakalipas. 12 malalakas na mga general ang 12 Fiend Martyrs na naglingkod sa Archfiend Antigonus. Binigyan sila ng bansag na Fiend Martyrs ng Archfiend Antigonus dahil sa kakaiba nilang kakayahan sa pakikipaglaban. Noong Great War ay napatay ng mga puwersa ng Godly Region ang 12 Fiend Martyrs. Subalit muling binuhay ng Archfiend Antigonus ang 12 Fiend Martyrs isang araw lang ang nakalipas sa Sealed Fiend Mountain. Nagulat at nagalit si Master Mag-Era nang pigilan siya ng dalawang Fiend Martyrs. Subalit walang pag-alangan niyang inilabas ang kapangyarihan ng kanyang Fairy Soul at matinding nakipaglaban sa dalawang Fiend Martyrs sa ere. Sobrang taas ng tiwala ng Archfiend Antigonus nang makita niya ang pagpigil ng kanyang mingkatauhan kay Master Mag-Era. Pagtapos niyang tumawa ay tinitigan niya ang Nine Heaven Emperor at mayabang na nagsalita. Iyan lang ba ang kaya mo, Nine Heaven Emperor? Nakakabigo, dull iyan. Muna, tumayo ka at lumaban. Mabilis na dumaan ang katawan ng Archfiend Antigonus nang magsalita ang lalaki at lumapag ito sa plaza. Pagtapos ay dahan-dahan siyang naglakad palapit sa Nine Heaven Emperor. Binalot ng nakakatakot na aura ng demonic soul ang buong Imperial Sky Palace. Nagkistas ng ngipin ang Nine Heaven Emperor at hindi ito sumagot, pero hindi siya kumbinsido. Tama na, Antigonus. Narinig ang banayad na sigaw mula sa langit. Nang sandaling ito ay napatingin ang lahat sa direksyon ng pinanggalingan ng boses at nagulat sila sa kanilang nakita. Kasing bilis ng kidlat na pumunta sa eksena ang isang maganda at charming na anyo. Nakasuot ito ng kulay puti na bestida, kakaiba at maganda ito. Walang bakas ng pamamaliit sa kanilang mga titig, mapahalimaw o mga Diyos man ito. Iyon ay si Empress Nua. Nandito si Empress Nua. Magaling. Maaari nang matigil ang problemang ito sa presensya ni Empress Nua. Nang sandaling ito ay naging sabik ang mga banal na opisyal at ang 10,000 mga banal na sundalo. Subalit nakasimangot ang Archfiend Antigonus at ang daan-daang libong mga halimaw na sundalo. Palapit si Empress Nua. Hindi nakapagtatakang siya ang pinakamataas na diyosa ng Godly Region. Napakaganda niya. Marami sa mga hamilaw na sundalo ang gulat na napatitig kay Empress Nua, hindi nila magawang ibaling sa iba ang kanilang mga tingin. Nang lumutang sa ere si Empress Nua ay natabunan ng kanyang maamong mukha at perpektong katawan ang lahat ng kababaihan sa buong mundo. Nakakabighani ang napakaganda niyang katawan.
Maganda, sexy, at napakarilag nito. Hindi sapat ang lahat ng magagandang salita sa inundo para ilarawan siya. Puno ng emosyong nagbuntong hininga. Ang mga nakapalibot na halimaw na Sagnalo, habang kita namana ng pag-aalala sa puso ng Archfiend Antigonus. Alam ng lahat na isang mahalagang alagad ng ancient ancestor si Empress Nua. Matagal nitong sinundan ng lalaki. Sinabing sumunod si Empress Nua sa kahit saang lugar na pinuntahan ng ancient ancestor. Sa puntong ito ay biglang nagpakita si Empress Nua sa Imperial Sky Palace, na nga naghuligang maaaring nasa malapit lang ang ancient ancestor. Hindi mapigilan ng Archfiend Antigonus na buksan ang kapangyarihan ng Demon Soul para makita ang direksyon sa likuran ni Empress Nua at palawakin ito ng 10,000 metro sa paligid ng Imperial Sky Palace. Hindi takot sa kahit ano ang Archfiend, maliban na lang sa ancient ancestor. Pero matapos ang sandaling pagsusuri ng Archfiend Antigonus sa lokasyon ay hindi nito naramdaman ang aura ng ancient ancestor. Gayunpaman, hindi niya isinawalang bahala ang sitwasyon at hindi niya ibababa ang kanyang depensa. Huwag kang matakot, nandito lang ako, ngumiti si Empress Nua sa kanyang nakababatang kapatid. Kabanata 4088. Pagtapos bansagan ng ancient ancestor si Daryl bilang Nine Heaven Sage ay nagsimula itong mag-cultivate sa seklusyon. Bilang pinakamatandang alagad, binantayan siya ni Empress Nua para protektahan sa mga gagambala. Kanina lang ay pinamunuan ng Archfiend Antigonus ang daan-daang libong mga halimaw na sundalo para sugurin ang Imperial Sky Palace ng malakas na momentum at puwersa. Kahit na malayo sa Imperial Sky Palace ang lugar kung saan nag-cultivate ang ancient ancestor at naramdaman pa rin ni Empress Nua ang kaguluhan. Noong una, akala niya'y magagawang dumpensa ng Godly Region laban sa pag-atake ng Archfiend Antigonus, pero dinagtagal ay napag-alaman niyang mas hindi naging maganda ang sitwasyon para sa Godly Region. Hindi siya nagsayang ng isa pang segundo at dali-daling pumunta roon para magbigay ng suporta. Nakita ng Nine Heaven Emperor ang mabilis na pagpunta ni Empress Nua. Ngumiti at tinanguan niya ang babae. Ikaw na ang bahala, Empress Nua. Nakaturo sa Archfiend Antigonus ang Nine Heaven Emperor nang magsalita ito. Dapat kang mag-ingat dahil mas lalakas pa siya kaysa noon kapag bumalik ang kanyang pisikal na katawan. Tumango si Empress Nua. Pagtapos ay lumipad siya at dumiretso sa Archfiend Antigonus. Archfiend Antigonus, kung gusto mong wasakin ang Imperial Sky Palace ay dapat ka munang dumaan sa akin. Malamig na sambit ni Empress Nua. Inilabas niya ang kanyang lakas ng Great Godly pagkatapos niyang magsalita. Binalot siya ng makinang na pulang ilaw na parang isang nasusunog na phoenix. Hindi gumagalaw ang nakalutang na Archfiend Antigonus nang makita niya ang papalapit na si Empress Nua. Isang pakiramdam na nakakamuhi para sa lahat ang kanyang buong pagkatao. Nakatitig siya sa babae, malamig siyang nagsalita. Empress Nua, inaamin kong napakalakas mong kalaban, pero hindi ka sapat para mapigilan ako. Kung gusto mo talagang matapos ang sakuna sa Imperial Sky Palace ay mas mainam na magpakita ang iyong master, ang ancient ancestor. Nang magsalita ang Archfiend Antigonus ay tumingin ito sa paligid at sigurado siyang wala roon ang ancient ancestor. Wala na siyang kinatatakutan. Napakayabang mo. Masyadong malaki ang tiwala mo sa iyong sarili. Hindi kailangan magpakita ng aking master sa napakasamang nilalang katulad mo. Galit na sagot ni Empress Nua nang kagatin nito ang kanyang labi. Pagkatapos niyang magsalita ay mabilis na nagpunta sa harap ng Archfiend Antigonus si Empress Nua at nagsimulang makipaglaban sa gitna ng ere. Nasabik ang Nine Heaven Emperor at si Master Magera. Sa parehong sandali ay medyo nag-alala rin siya kahit na hindi mahina si Empress Nua ay wala pa rin itong laban kay Archfiend Antigonus. Ngayon ay depende kung gaano katagal mapipigilan ni Empress Nua ang Archfiend Antigonus. Tumigil sa pag-aalala ang Nine Heaven Emperor nang maisip niya ito. Nagpigil siya ng hininga at nagsimulang pagpagaling. Nakapagdesisyon na ang Nine Heaven Emperor na hanggat napipigilan ni Empress Nua ang Archfiend Antigonus at nakaka-recover siya ay maaari siyang makipagsanib puwersa kay Empress Nua para matalo ang Archfiend Antigonus. Matinding naglalaban si Empress Nua at ang Archfiend Antigonus sa gitna ng ere. Sandaling dumilim ang langit at makulimlim ang buwan. Mukhang sobrang kalmado ng Archfiend Antigonus at nakakamuhi ang ngiti nito sa kanyang mukha. Kabaliktaran naman ang nagkagat ng labi na si Empress Nua,
Mukha siyang pagod nang lumipas ang oras. Nang labanan ng Archfiend Antigones si Empress Nuwa ay nagutos siya sa mag-anak kapalibot na Hamino na Sudnalo. Mga halimaw na sundalo, makinig kayo sa akin. Sirain ninyo ang Imperial Sky Palace at patayin ang mga hipokritong Diyos. Masusunod po. Sumigaw at mabilis na nagtungong Imperial Sky Palace ang mga sundalo na parang walang katapusang alon. Nagsimulang mataranta ang mga banal na sundalong nakatayo sa pintuan ng Imperial Sky Palace. Huwag kayong mataranta, makinig kayo sa aking mga ipag-uutos. Pumasok kayo sa pormasayon para makalaban sa kanila. Dapat ninyong protektahan ang Imperial Sky Palace at ang kanyang kamahalan kahit sa dulo ng paglalaban. Mabilis na lumabas si Master Mag-Era at sinigaw ito. Nang isigaw niya ang mga katagang ito ay mayroong tindig sa ekspresyon ng mukha ni Master Mag-Era. Subalit labis siyang nag-alala. Sugatan na ang Nine Heaven Emperor at nahirapan si Empress Nuwan ay pigilan ang mga pag-atake ng Archfiend Antigones. Hindi maganda ang sitwasyon sa Godly Region. Ang pinakamahalaga ay mayroong 10,000 mga banal na sundalo ang nagbabantay sa Imperial Sky Palace. Nawawala ang karamihan sa mga hukbong dinala sa Sylphid Mountain. Halos imposibleng ubusin ang daan-daang libong hukbo ng mga halimaw. Subalit, kahit na hindi niya mapigilan ang lahat ay kailangan niya itong gawin dahil guguho ang Godly Region kapag bumagsak ang Imperial Sky Palace at hindi na ito maaayos kailanman. Patayin sila. Ipinapangako kong babantayan ko ang kanyang kamahalan at ang Imperial Sky Palace hanggang kamatayan. Nakakabinging sumigaw ang 10,000 mga banal na sundalo at general nang marinig niya ang sigaw ni Master Mag-Era, matapang silang nakipaglaban. Sa isang kisap mata ay nagbanggaan sila ng daan-daang libong mga halimaw na sundalo at nagsimulang maglaban. Kabanata 4,089. Sandaling nag-echo sa buong Imperial Sky Palace ang tunog ng sigawan at mga sandata. Mayroon lamang 10,000 mga sundalo ang nagbabantay sa Imperial Sky Palace, habang mayroong eskatumbas daan-daang libong mga halimaw na sundalo. Napakalaki ng agwat ng lakas sa pagitan ng dalawang panig. Ilang minuto lang ang nakalipas ng mawasak ng mga halimaw na sundalo ang libu-libong fairy souls ng mga banal na sundalo at bumagsak ang mga ito sa sahig. Sobrang proud ang Archfiend Antigones sa kanyang nakita. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumawa. Pagtapos ay tiningnan niya si Empress Nuwa at nangutya. Wala kang laban sa akin, Empress Nuwa, lalong wala kang kakayahang baliktarin ang pangyayari sa labanan. Payo kong tumigil ka na sa mga walang kabuluhang pagdepensa. Sisirain ko ang Imperial Sky Palace at mapapasa akin ang buong Godly Region. Kaya mas mabuting sumuko ka na ngayon. Mayabang at matatag ang boses nito. Ako, susuko, managinip ka. Bahagyang tumawa si Empress Nuwa at malamig na nagsalita. Hindi siya natatakot. Sa halip ay patuloy niyang binuksan ang kanyang divine power para labanan ang Archfiend Antigones. Magaling. Hindi nakapagtatakang ikaw ang alagad ng Ancient Ancestor. Hindi ka sumusuko sa harap ng desperadong sitwasyon. Wala akong masasabi dahil minaliit mo ang iyong sarili. Sumanghal ang Archfiend Antigones, puno ng halo-halong pagkamangha at lamig ang kanyang mga mata. Nang matapos siyang magsalita ay unti-unting itinaas ng Archfiend Antigones ang kanyang kanang kamay. Nabuo ang isang mahabang sibat ng magliwanag ang kulay pulang ilaw. Gawa sa Demon Soul ng Archfiend Antigones ang mahabang sibat. May haba itong mahigit 3 metro. Nang mabuo ang hugis nito ay naging mapula ang nakapalibot na madilim na ulap. Nang inag ang banayad na katawan ni Empress Nuwan nang makita niya ang pangyayari. Alam niyang sa wakas ay ipinakita na ng Archfiend Antigones ang tunay nitong lakas. Mag-iingat ka, Empress Nuwa. Sumigaw ang nagpapagaling pa rin na Nine Heaven Emperor nang maramdaman niya ang malaking takot na dala ng mahabang sibat sa mga kamay ng Archfiend Antigones. Pagtapos niyang magsalita ay nakita niya na hawak ng Archfiend Antigones ang mahaba at kulay pulang sibat, malakas niya itong ikinuwi. Narinig ang nakakabinging sigaw mula rito, sinundan ito ng tila kulob na mapulang ilaw na nakapagpunit sa langit at lupa at humiwa ito papunta sa direksyon kung nasaan si Empress Nuwa. Ito ang totoong lakas ng Archfiend Antigones. Nakakatakot itong masaksihan. Nang inag ang puso ni Empress Nuwa nang maramdaman niya ang kapangyarihan ng pulang sibat.
Mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay at naglagay ng protective field sa kanyang harapan nang hindi ito masyadong pinag-iisipan. Hindi niya tinangkang maliitin ang kanyang kalaban, kaya ibinuhos niya ang lahat ng kanyang divine power sa shield. Boom! Nang sumunod na segundo ay malakas na tumama ang kulay pulang sibat sa protective field. Napadaing sa sakit si Empress Nuwa. Napilitan siyang umatras sa layong ilang daang metro sa ere. Medyo naging mapotla ang mukha ni Empress Nuwa pagtapos niyang mapatatag ang sarili. Sa parehong sandali ay napatitig siya sa Archfiend Antigonus. Nagulat siya, totoong karapat-dapat siya sa bansag na Archfiend. Kahit ang kanyang master ay takot sa kanya. Sobrang nakakatakot ng kanyang lakas. Binuksan niya ang lahat ng kanyang divine power pero hindi niya nagawang pigilan ang iyang pag-ataking iyon. Empress! Empress! Hindi mapigil ang sumigaw ng Nine Heaven Emperor at ni Master Mag-Era, na nasa hindi kalayuan, pati na rin ng mga banal na sundalo at mga general na nakikipaglaban sa mga halimaw na sundalo. Labis na nagulat at nagalit ang Nine Heaven Emperor. Bigla siyang tumayo at dali-daling tinulungan si Empress Nuwa. Plinano niyang pigilan ni Empress Nuwa ang atake ng Archfiend Antigonus para mabigyan siya ng oras na magpagaling at maibalik ang kanyang divine powers. Pero mukhang hindi na siya makakapaghintay pa. Isa pa, sobrang nakakatakot ang lakas ng Archfiend Antigonus. Malalagay sa panganib ang buhay ng babae kapag naghintay pa siya ng mas matagal. Subalit narinig niya ang boses ni Empress Muan ang sasali na sana siya sa labanan. Huwag kang lumapit. Ang Nine Heaven Emperor lang ang tanging nakarinig ng sinabi ng babae. Ginamit ni Empress Nuwa ang kakaibang sikretong kakayahan ng Ancient Ancestor, ang sound transmission within 10,000 miles technique. Nagulat siya sa kanyang narinig. Pagtapos ay ginamit niya rin ang teknik na ito. Bakit? Sagot niya, parehong alagad ng Ancient Ancestor ang Nine Heaven Emperor at si Empress Nuwa, at mag-uusap sila gamit ang sikretong kasanayan na ito. Huminga ng malalim si Empress Nuwa, sumagot ito. Hindi mo pa tuluyang nababalik ang iyong lakas, at hindi magbabago ang sitwasyon kahit na magmadali kang lumapit. Hayaan mong pigilan ko siya sa ngayon. Kabanata 4,900. Ang kailangan mong gawin ngayon ay humanap ng paraan para buksan ang innate formation sa palibot ng Imperial Sky Palace. Pahaga ni Empress Nuwa, innate formation. Ang Nine Heaven Emperor ang unang nagulat ng bahagya, pagtapos ay nagningning sa pagkasabik ang kanyang mga mata. Paano niya nakalimutan na mayroong 3 innate formation sa palibot ng Imperial Sky Palace? Binuo ng Ancient Ancestor ang innate formation sa palibot ng Imperial Sky Palace pagtapos ng Great War 10,000 taon na ang nakalipas. Mayroong suma total na 3 pormasayon at mayroong Supreme Divine Power ang bawat isa sa mga ito. Sa parehong sandali ay ginawa iyon ng Ancient Ancestor para protektahan ang Imperial Sky Palace. Dahil sa pagiging masyadong makapangyarihan ng 3 pormasayon ay mayroong panuntunan ang hindi nila ito maaaring buksan maliban na lang kung iyon na ang huling linya ng depensa. Subalit hindi nagamit ang innate formations na ito sa loob ng mahigit 9,000 taon magmula noong nabuo ang mga ito, kaya naman halos nakalimut na ng Nine Heaven Emperor ang tungkol sa mga ito. Hanggang sa pinaalala ito sa kanya ni Empress Nuwa. Umalis na kayo ay sirain ang glazed beads sa bubong ng Imperial Sky Palace. Bilis! Bilasan niyo! Bumalik sa wisyo ang Nine Heaven Emperor at sumigaw sa 100 mga banal na sundalo sa kanyang paligid. Labis siyang hindi mapakali nang isigan niya ang mga salitang ito. Ang pinakalabas na bahagi ng 3 pormasayon ay ang Nine Heaven. Mysterious Thunder Formation. Kailangang sirain ang 9 glazed beads na nasa bubong ng Imperial Sky Palace para mabuksan ito. Siyempre, tanging ang Nine Heaven Emperor at si Empress Nuwa lamang ang nakakaalam ng sikretong ito. Nagkatinginan ang mga banal na sundalo at nagulat nang marinig nila ang pag-uutos. Ngayong sobrang delikado ng sitwasyon at hindi siya makaisip ng paraan para harapin ang Archfiend Antigonus, pero hahayaan niyang sirain ng kanyang mga tao ang glazed beads na nasa Imperial Sky Palace. Ano ang desperadong kilos na ito at may tama na ba? Siya sa utak. Nagtataka ang mga nagprotestang banal na mga sundalo. Kumalma ka, iyong kamahalan. Nagsimula siyang pigilan ng ibang divine weapons pagkatapos niyang magsalita. Hindi pa natin nararating ang dulo ng paglalaban, iyong kamahalan. Hindi kailangang sirain ang Imperial Sky Palace. Tama,
Dahil sandaling napigilan ni Empress Nuwa ang Archfiend Antigones ay kailangan mong pabulaykan ang iyong lakas. Paprotektahan ka naming maigi at hindi hahayaang makalapit ang mga halimaw na sundalo. Nagiging sobrang baliw na ang Nine Heaven Emperor sa puso ng mga banal na sundalo, at inutusan niya ang mga itong sirain ang glazed beads sa Imperial Sky Palace. Bihirang kayamanan ang glazed beads na iyon at sumisimbolo ito ng pinakamataas na autoridad ng Nine Heaven Emperor. Sayang lang kung masisira ang mga ito. Tumahimik kayo, gawin niyo na lang ang sinabi ko, kundi ay hahatulan kayo ng paglabag sa kautusan ng Maharlika. Bilis! Ayaw magsayang ng oras ng Nine Heaven Emperor sa pagsasalita ng mga walang kabuluhan at sumigaw ito. Hindi na nagtangka pang magsalita masyado ng mga banal na sundalo nang makita nila ang galit na Nine Heaven Emperor. Nagkalat at mabilis silang pumunta sa bubong ng Imperial Sky Palace at nagsimulang sirain ang glazed beads na narito. Pero may proteksyon ng Divine Energy ang bawal glazed beads. Sobrang hirap para sa mga banal na sundalo ang tuluyang masira ang mga ito. Boom! Kinailangan ng 12 ng mga banal na sundalo para masira ang isang glazed bead sa loob ng 2 minuto. Hindi mapigil ang tumawa ng nakakamuhi ng Archfiend Antigones ang makita niya ang ginagawa ng mga sundalo. Nakita mo ba yun, Empress Nuwa? Desperado pa rin ang sinalihan mong labanan dito. Pero sumuko na ang Nine Heaven Emperor. Kinutya niya si Empress Nuwa. Naisip niyang ginagawa ito ng Nine Heaven Emperor para sirain ang Imperial Sky Palace, kaya hindi niya napagtantong binubuksan na ng kabilang partido ang pormasayon. Tama, sisirain namin ang lugar na ito para wala kang makuha, kahit na wala kaming laban sa'yo. Sagot ni Empress Nuwa. Mukhang galit ang babae, pero natatawa siya sa loob-loob. Hindi alam ng Archfiend Antigones na ang Imperial Sky Palace ang susi sa pagbukas sa innate formations. Wasakin ang lahat. Wala lang ang Imperial Sky Palace basta't makuha ko ang Godly Region. Dahil hindi ka talaga Atris ay gagawin ko ang kahilingan mo. Tumitig ang Archfiend Antigones kay Empress Nuwa at nagsalita ng may halong mataas na tiwala sa sarili at yabang. Nang magsalita siya at mabilis niyang nilapitan si Empress Nuwa habang may hawak siyang mahabang sibat. Tumagos sa buong mundo ang malakas na aura ng demonic soul. 2. Continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.